Good morning po. Welcome to Take 15. Sa araw na ito, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang talata Numbers number 31. Ating pong basahin ang ating Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midyita. Pamamahingayin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, umanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midyita, upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng tig 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng 12,000 kalalakihan handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa santuaryo at ang mga trompeta para magbigay hudyat. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midyita at pinatay ang lahat ng mga lalaki. Kasama ng 5 hari ang Midian na sina Evi, Requiem, Sur, Hur at Treba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawana at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lunsod at lahat ng mga toldang tinitirhan roon. Subalit sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin, maging tao o hayop man. Lahat ng kanilang nasamsama ay inuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa paring si Eleazar at ang sambayan ng Israel. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moises ng paring si Eleazar at ang mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambayanan ni Yahweh. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga, iuwi ninyo. Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. 7 araw kayo sa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyong mga bihag ay maglilinis sa 3 at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo inyong mga kasuotan, mga kagamitang yari sa balat, telang lana at kahoy. Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan, ito ang mga patakarang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos huhugasan ito sa ayon sa kautusan. Lahat ng maaaring masunog ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautusan. Sa 7 araw, lalabhan ninyo inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang paring si Eleazar at matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh.
Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop. Ibigay mo naman sa mga Levita nangangalaga sa tabernakulo. Ginawa nga ni Moises at Eleazar ang pinag-utos ni Yahweh. Ang nasamsam ng mga kawal na Israelita sa Midian ay 6,775,000 na tupa, 72,000 na baka at 61,000 na asno, at 32,000 na dalagang birhen. Ang kalahati nito'y nauwi sa mga kawal. 337,500 tupa ang napunta sa kanila, at ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka naman ay 36,000 at 72 nito ang hinandog nila kay Yahweh. Ang mga aso naman ay 30,500 at 61 ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay hinandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses, lahat ng handog kay Yahweh ay ibinigay nila kay Eleazar. Ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337,500 na tupa, 36,000 na baka, 30,500 asno, at 16,000 na babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 hayop o tao na ibinigay sa mga Levita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos lumapit kay Moses ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alas na aming nasamsam tulad ng pulsera, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. Tinanggap nila Moises at Eleazar ang lahat ng alas na yari sa ginto. Nang bilangin ng mga ito ay umabot sa 16,750 pirasong ginto. Hindi ibinigay ng pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam. Ang mga gintong alas na tinanggap nila Moises at Eleazar mula sa pinuno ay dinala nila sa toldang tipanan upang magpaalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Dito po na ang aral pong anong to dahil nung natasan po ni Yahweh si Moises na makipaghiganti ang Israelita sa mga Midianita ay dahilan sa ginawa nilang pagsuway, at nung mapunta po sila sa na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan ni Baal, at lahat ng kalaswaan, lahat ng hindi nararapat nilang gawin, ginawa nila. Ang ibig pong sabihin, katulad ng nangyayari sa atin na sa mundong ito, after po nung ginawa ni Yahweh sa kanila, na tinulungan sila upang magtagumpay sa lahat ng laban nila, tinabayan sila, tinulungan, nung makarating po sila doon sa isang bayan na parang wala na silang nakalimutan nila ang mga kautusan na ibinigay ni Yahweh sa kanila, o yung mga hindi dapat gawin na ginawa nila, kaya nagalit si Yahweh sa kanila. Dahil ang pagsamba, katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pakikisalamuha sa mga hindi tama ang ginagawa, mga kalaswaan, lahat ng yun ang ginawa nila, kaya nagalit si Yahweh. Pero nandun pa rin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, ng Panginoon sa kanila, dahil sa ginawa ni Pinehas, naisalba sila dahil
si Pinehas nung may dinalang medyanita doon sa isang bahay at sambahan, hindi ay sa kampo, ay hindi niya pinayagan na ano doon at pinatay niya. Kaya sa ginawa ni Pinehas, nagkaroon siya ng pagpapatawad o hindi niya tuluyan na pinatay lahat o pinarusahan ng mga Israelita. Binigyan pa rin niya ng pagkakataon na mabuhay sila at magkaroon ng buhay sa lupang pangako sa kanila. Yun po ang dapat nating matutunan, dapat sa puso natin. Kasi sa ating buhay, pagka nakaranas na tayo ng ginhawa o yung nakakalimutan na natin yung mga aral ng Panginoon, lahat ng katuruan, kumbaga nasusway na tayo. Hindi natin maiwasan na yung pakikisalamuha sa mga hindi tama, nakagawa ng hindi tama, na ayon sa kautusan. Kaya pati si Balaam nakasama dun sa mga pinatay, lahat ng pinag-utos ni Yahweh na patayin lahat ang mga gumawa ng Israelita ng hindi maganda. Kaya gano'n na lang ang sa kanila ng Panginoon natin. Ngayon, doon sa pakikipagdigma naman ni Moises sa Israelita, nagkaroon din sila ng sumunod sa kanila ang mga natitirang Israelita na na paglaban nila, nagtagumpay sila. Kaya lahat ng sumunod sa kanya, pero meron pa rin hindi nasunod dun sa pinag-uutos sa kanila ni Lord. Dahil ang ni Lord, patayin lahat ang mga Israelita na yung sumamba at hindi na lahat ng doon, lahat sila kumbaga yung lilipulin, pero hindi nila nagawa. Pero nandun pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kanila. Kaya hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya ang aral po doon, talagang ang Panginoon kahit papano, hindi tayo binibitawan. Ang pagpapatawad nasa puso natin, at lagi nating kumbaga pagbibigay galang natin sa Kanya ang lahat ng Kanyang kautusan. Kung susundin natin, hindi tayo mapapariwara kung lagi tayong sa Kanya. Yun lang ang masasabi ko, dahil sa buhay natin, hindi tayo mabubuhay dito sa mundo kung hindi dahil sa Panginoon. Siya nagbigay buhay sa atin. Kung ano man yung dinaranas natin, kung ano man yung tagumpay na nararanasan natin. Kaya kung minsan, yung ibang nagtatagumpay na, kung ano man ang nila, nakakalimutan nila ang Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi tayo binibitawan, hindi tayo nakakalimutan. At kung babalik tayo sa Kanya, kahit na ano pang nagawa natin, ng buong puso na pagsunod, at talagang natin sa puso natin ang pagsunod at paghingi ng tawad, tinatanggap pa rin tayo, hindi tayo nakakalimutan. Yun lamang po. Maraming salamat po.